Hello everyone! Kamusta kayong lahat mga kabugis at kamusta ang mga bougainvillea plants nyo? It's Michael here and welcome back to my channel. In my past videos ay naibahagi ko yung ilan sa mga bougainvillea varieties ko wherein I tried propagating them through the ICU method and grafting. And today is going to be the update video kung ano na ba ang lagay nila ngayon and yung cuttings na binuhay natin. And these cuttings ay mga talbos galing sa trimming natin sa mga varieties na yon. And it is proven effective when it comes sa propagation at pagpapaugat. And I have a video about talbos ng bougainvillea on how I planted it. Kaya watch yun guys, and nasa channel ko lang yon. Kaya naman, tara, samahan mo ako at tayo mag-update ng ating bougainvillea activities from the past. Today, I am going to talk about yung 3 varieties na na-feature ko before, and they are Sakura Belacan, Variegated Brisa Magenta, and Dilima Pink. And unahin muna natin yung Sakura Belacan and Variegated Brisa Magenta. Ito na sila ngayon, ang kanilang itsura. Naglabas na sila ng mga bagong mga sanga, which is good dahil yun naman talaga ang goal natin. And by the way, these are both grafted, and si Sakura Belacan is root grafted while si Variegated Brisa Magenta is stem grafted. Kasi there are different types ng grafting. Root grafting, stem grafting, top grafting, and side grafting. Yung last type ay hindi ko pa nagawa pero meron akong isang variety na nabili ko na side grafted. Now naman, pumunta tayo sa lagay ng mga propagated cuttings natin and unahin na natin si Sakura Belacan. Here with me are the 5 cups ng propagated cuttings ni Sakura Belacan, and these are all talbos. Right now ay naka-ICU pa lang sila and hindi ko pa sila nailipat sa mas malaking paso, gawa ng hindi pa sila ganon ka-stable for repotting. And makikita nyo naman na fresh pa yung mga cuttings kahit isang buwan na ang nakakalipas since itinanim ko sila gamit ang ICU method. And ni isang sanga ay walang nalanta at namatay, patayin na rin yung mga dahon niya. Fresh na fresh pa rin and parang bagong tanim lang. At makikita mong buhay na sila kasi naglabas na din sila ng mga bagong sanga nila kahit pa nasa loob sila ng plastic and hindi pa napapasingawan. And grabe din yung moist sa loob ng plastic nila, and ito yung basihan ko na buhay na talaga sila. And lahat sila ay may mga ugat na pero hindi pa ganoon kadami kahit pa isang buwan na ang nakakalipas since na itanim sila. Kaya siguro matagal at mahirap buhayin dahil una, variegated itong si Sakura Belacan, unlike sa mga green leaf na 2 weeks pa lang ay may mga ugat na or maglalabas na talaga ng mga ugat. And I think medyo mas selan din ang mga ganitong varieties ng bougainvillea dahil soft stem lang ang mga ito, and mostly sa grafted sila mas madaling buhayin. And by the way, yung gamit ko palang plastic cups dito ay walang butas para mas mabilis na tanggalin nang hindi nadidisturb yung mga ugat nila. And may video ako nito about using walang butas na plastic cups, and ever since na try ko ito ay mas nagustuhan ko siya, at ito na yung ginagamit ko sa propagation ko ng bougainvillea cuttings through the ICU method. Tapos yung gamit ko palang potting mix ay yung version 1, which is the combination ng good garden soil, coco peat, rice hull, and carbonized rice hull. And ang ginagawa ko is yung tamang timpla lang, wherein yung saktong basa lang, and pag piniga mo ay walang butas, ay walang water na lalabas, at magfo-form ito na parang dumplings. Yon yung tinatawag kong tamang timpla ng potting mix for propagation ng mga cuttings through the ICU method. At bago tayo magpatuloy and habang nagbibigay tayo ng update video sa mga propagation natin in the past, and baka sakaling napadpad ka sa channel ko, and if you happen to be new to my channel at hindi pa nakaka-subscribe, paki-click na ang subscribe button para maging updated ka
sa latest at sa susunod na videos ko, gaya ngayon about bougainvillea update ng ating propagation ng mga cuttings. And if nakasubscribe ka na, I would like to take this opportunity na magpasalamat sa aking mga viewers na matiyagang nanonood sa current and past videos ko, kasama na dyan yung mga shorts videos ko. Maraming salamat po, at lalong-lalo na sa mga subscribers ko na patuloy na sumusuporta sa aking channel. Thank you so much. And pumunta naman tayo sa next nating variety, and she is variegated Brisa Magenta. So nasa family siya ng Brisa, and it is one of the masisipag na mag-flower na family tulad na lamang si Brisa Red. Similar sa ating Sakura Belacan, yung cuttings na ginamit ko here ay purong talbos lang from the trimming activity na ginawa ko sa mother plant. Tatawagin ko na siyang mother plant kasi may mga supling na siya, and there are 5 of them. 5 cups ng propagated variegated Brisa Magenta. And what is amazing sa kanya is that yung mga dahon niya ay fresh pa rin, and ni isang sanga at dahon ay walang nalanta at namatay. And yung age nila ay nasa 1 buwan na din since itinanim ko sila. Ito siguro yung kagandahan pag maganda yung cuttings, maganda yung potting mix, and maganda yung pagkakatanim at pagkakalagay. Yung tipong hindi nauuga yung mga cuttings. And guys, if you want to be successful yung mga propagation nyo, dapat maayos yung pagkakatanim at hindi yung tinusok lang at nauga pa. If maganda kasi mas magiging successful ang pagpaparami nyo. And by the way, some of the cuttings ng variegated Brisa Magenta ay nag-uumpisa pa lang maglabas ng ugat. And similar sa Sakura Belacan, matagal sila mabuhay, and it took me 3 weeks bago ko masilayan yung mga ugat nila. Pero kahit ganun man katagal, it is worth it pa rin ang paghihintay kasi wala namang namatay at lahat sila ay nasa road to repotting and pagpapasingaw. Yung potting mix na ginawa ko ay parehas lang din sa Sakura Belacan na version 1, and watch nyo yung video ko on how I make my potting mix for propagation and repotting. And my last variety that I would like to share is the update video ng aking grafted Delima Pink. And if you remember yung video on this, yung cutting ko nito ay galing sa maliit na grafted Delima Pink na nabili ko ng worth 600 pesos. Grabe yun, sobrang liit niya, and luckily, nakakuha ako ng 5 scions na akin namang greenup sa pinatubo kong rootstock galing sa cuttings ng aking Rainbow Flame Bougainvillea. And luckily, itong 5 scions na to ay nabuhay silang lahat, and ang lush na nila ngayon. Medyo worried lang ako ng slight kasi stem grafting ang ginawa ko, and may malaking chance na mabali ito. So, kinakailangan ng tulos as support. Sobrang laking tulong ng tulos sa mga bougainvillea ko, and sila yung dahilan para hindi matumba gawa ng malakas na hangin at ulan. And yung tulos ay pwede in any forms. Pwede yung kawayan, plastic, and even yung stems ng bougainvillea. And nabanggit ko kanina, yung RS na ginamit ko ay yung mga cuttings na itinanim ko from the trimming activity ng aking Rainbow Flame Bougainvillea. And if you want na makatipid sa mga RS kaysa bumili kayo, better na magtanim na lang kayo. However, ang downside lang is mag-aantay lang kayo ng matagal. But it is worth it naman kasi nakatipid ka na, and mas marami ka pang mag-graft dahil mas marami kang itatanim na mga cuttings if maraming cuttings na makukuha sa mga bougainvillea mo. So ayun lang guys for today's video. Thank you so much for watching, at makakaasa kayo na pagbubutihan ko pang gumawa ng mga relevant videos for bougainvillea. Kaya naman, don't forget to subscribe, stay safe and healthy, and we'll see you in my next videos. Bye-bye!